Pinatawan ng contempt ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang tatlong katao dahil sa pagsisinungaling ukol sa investigasyon sa agricultural smuggling. Ang mga ito'y kinilala na sina Erwin Pascual, may-ari ng EPCV Consumer Goods Training, Andrew Calixihan, Bureau of Customs Deputy Collector for Assessment sa Port of Subic, at si Mary Annabel Gubaton, Customs Operations Officer 3 sa Port of Subic. Sinabi ni Pascual na inirehistro niya ang kanyang negosyo sa pangalan ng kanyang pamangkin na si Dexter Sons sa Julia noong na isa namang delivery food rider. Subalit lumabas sa investigasyon ni Senate Committee Chairperson Francis Kiko Pangilinan na hindi kailanman sangkot si Julia sa pagiging broker, na malinaw anyang nagsisinungaling si Pascual, habang si Calixihan naman ay na-cited for contempt dahil sa paiba-ibang pahayag tungkol sa tatlong trucks na nagbibiyahe ng mga produkto mula sa Subic noong June 27 na unang idineklara bilang mga chicken poppers, subalit ito ay naglalaman pala ng mga sibuyas at frozen mackerel. Hindi naman tinanggap ng committee ang paliwanag ni Gubaton kung saan hindi umano nito nakausap ang sinumang kinatawan ng Department of Agriculture at kanyang sinabihan ng kinatawan ng consignee na maaari silang magsagawa ng pagsusuri. Ang tatlo ay pansamantalang kinusturya sa Senado hanggang makapagsumite sila ng panibagong mga affidavits. Una nang na-cite in contempt si Lugin Ramos Tenero na siya namang broker dahil sa pagsisinungaling din, habang ang isang broker na si Brenda De Sagun ay piniyagan ni Senator Pangilinan na makalaya pansamantala para makakuha ng impormasyon sa taong si Mr. Vicente na tinawag nila na nag-contact sa kanya para sa pag-aangkat ng mga produkto. Ganito naman ang bahagi ng pagpapahayag ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Natutuloy natin ang ating investigasyon. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates in connivance with local businessmen, protected by a number of employees and officials of the government in the BOC, NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration, who allow these Chinese smugglers and their local partners to operate freely, occasionally raiding and seizing smuggled agri-products to show a semblance of law enforcement while ensuring that no big-time smuggler is prosecuted for the non-bailable offense of economic sabotage.